So, ang ating pong topic ngayon, welcome po sa bawat isa, sa mga bisita po, welcome po. Good morning po, hindi po kayo nagkamali ng pinuntahan. Kasi dito po, ang pinapangaral lang natin ay ang mabuting balita ni Jesucristo na siya'y namatay doon sa krus at nagbayad ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At matatanggap mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At nagbibigay siya ng libreng kaloob na kaligtasan walang bayad for free. Maganda bang balita yon? Pero may maganda pa rin balita. Kung ikaw naman ay mananampalataya na, mapapalakas ka ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Mananampalataya ka na ba? Chillax at palalakasin ka ng Panginoon. Ng Panginoon, sapagkat siya'y nagbibigay ng kalakasan. Kaya nga po, ang title natin ngayon ay Be Strong in the Lord. Hindi for the Lord, but in the Lord. Be strong in the Lord. Saan lamang tayo kukuha ng lakas? Kapag tayo'y nasa in the Lord. Kaya tayo ba'y nasa in the Lord na? Nasa Panginoon na ho ba tayo? So, alalahanin ko lang po, noong nagdaang panahon, noong September 23, may nag-anunsyo, may nanghula ng rapture. May nanghula na darating na raw ang Panginoon. At ito'y nagserkula sa buong Kristiyanong komunidad. At marami ang siguro hindi pa hindi pa established. Kaya merong mga naghanda, merong nabalisa, meron din namang nagagalak sapagkat panatag na siya. Pero ang kasiguraduhan po at ang katiyakan ay sabi doon, merong pang nagpost na pag hindi ka daw nakasama sa rapture, ang magiging salvation mo na ay by works. Nakakalungkot naman. At bakit ka naman hindi makakasama? Kaya nga, hindi na lang ako nag-reply doon. Kasi yung mga nag-ano sa Facebook, mga Christian din eh. Pag inangilan mo yan, magtatalo lang kayo dalawa doon. Panunoodin kayo ng mga Kristiyano din. So, hindi na ako nag-ano. Paanong nangyari na hindi makakasama yung tinubos ni Kristo? At isa pa, paano ang paghahandang gagawin para sa rapture? Nakuha niyo yung sense? Kasi, ayan, may manghuhula na naman sa banda-banda riyan. Kasi hindi ho nauubos ang panghuhula eh. Yung 2000, may nanghula na mararapture na. Ang lahat ng property, pinagbili. Pinagbili lahat. At sila'y nagpunta sa isang lugar at doon nagsama-sama. Alam niyo yung balita, hindi natuloy yung rapture. Hindi, nagkamali sila. Sapagkat kahit ang anak ng tao, si Jesus, nung panahon niya, sabi doon, hindi nakatalaga sa kanya para malaman kung kailan ang kanyang pagbabalik. Tanging ang ama lang. Ikaw ba anak ng tao? Yun ang hula. Anak ka din naman ng tao, yung mga nanghula. So hindi mo alam talaga yung exact na date kung kailan babalik ang Panginoon. May paghahanda kang gagawin? Wala eh. Kasi always ready ka eh. Always available ka. Lagi kang heaven ready any moment. Bakit? Dahil ikaw ay nag-prepare? Eh, hindi po eh. Si Jesus ang nag-prepare para sa iyo. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Pag sinabi mo, ay hindi pa ako handa, pastor, kasi marami pa akong maayusin sa buhay ko. Anong gagawin mo para maging holy ka pa o maging righteous pa sa ginawa ni Kristo? Wala na. Di ba? Mas matindi ang ginawang righteousness na ibinihis sa iyo ni Kristo kaysa sa gagawin mo pa. Kaya ready ka na kahit anong oras mag-rapture. Huwag matatakot, huwag mangangamba kasi baka may manghuhula na naman mamaya. Bukas sa makalawa. Yung damit na isinuot, di ba pag-aalis tayo at sasama tayo ng magulang natin, pinasusuot tayo ng magandang damit. Halimbawa ay mamamaraka lang naman sa palengke. Abay, pinagpipihis pa ng magandang damit, tapos kasama pala sa gayak, ay hindi naman kasama sa lakad. So tayo ay laging ready kasi dinamitan na tayo ng righteousness ni God. Any moment, anytime, wala ka nang magagawa para maging handa ka dahil righteous ka na, holy ka na, blameless ka na. Holy ha, hindi holy sa pagpunta rito, holy, blameless, and pure. Hindi ka na pwedeng gumawa ng mga hakbang para mapalapit ka pa sa Panginoon. Kasi close na kayo. One spirit na kayo. Ano pa paghahandang gagawin mo?
Hindi ka na makakakonect kay Jesus kasi connected ka na. At ito pa isang magandang balita, ikaw ay yung bride. Siya yung groom. Mahirap naman na nagpunta rito si Jesus tapos hindi kasama ang bride. Wala siyang pakakasalan sa taas. Tayo ang bride ni Kristo. Kaya 100% hindi ka maiiwan sa rapture. 100% kasama ka pagdating ng Panginoon. Pwede pa natin palakpakan ng Panginoon. Bakit? Because of the finished work and resurrection of Jesus Christ. Yan ang naghanda sa atin, yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Amen? Kaya, pag may nagsabi uli, rapture na, mas maganda hong balita yan. Blessed hope po yan. May nagkwento nga po sa aking kapatiran, alam nyo, Pastor, nakakalungkot naman, sunod-sunod yung pagkamatay ng ating mga senior citizen. Sana naman, wag na munang masundan. Pero ang balitang pagbabalik ni Jesus Christ, wala nang mamamatay. Lahat tayo ay kukunin sabay-sabay. Di ba't magandang balita yon? May kita na lang nila, wala nang tao dito. O kanila na yung building. Di ba? Magandang balita na yun kasi kapiling mo na si Jesus Christ. Anong masamang balita daw? Kaya hindi po dapat tayo nagugulumihanan, hindi tayo natatakot sapagkat garantisado ang ginawang paghahanda ni Kristo para maihatid tayo doon sa langit kasama ni Kristo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Kaya pumalatag ka at huwag ka nang mangamba. Sabi doon ay, simulan na natin, introduction lang yun kasi medyo kumakatiyan. Babawi ako ngayon, huwag kayong mag-ala. Babawi ako. Kasi simula po ng tayo manampalataya talaga, wala na pong kulang sa atin. Ang kulang na lamang ay yung paglakad natin sa sanlibutan ito, kung paano natin tatamasahin yung biyayang kalakasan at pagpapala ng Diyos by renewing our mind. Kaya po lagi po tayong nagiging handa na mag-renew ng isipan, inia-align po natin sa Word of God, para yung mga hindi natin, yung mga nakasanayan nating mga kaalaman, mga diskarte ay mawala at magtiwala tayo sa salita ng Diyos. 100% ready ka na ba sa rapture? Oo, kasi kami mag-asawa, lagi sinasabi namin, mas magandang kamatayan natin rapture. Yung mawawala tayo sa mundo na sabay na tayo. Kasi nakakalungkot naman na may iwan mo yung minamahal mo. Kaya kung may minamahal kayo, ipag-pray na siya yung maunang mamatay. Totoo yun, kasi kung mahal mo siya, ako mag-aalaga sa mga anak natin, ako pa ang magpapaanyo sa iyong libing, ako na lang ang maghihirap, samantalang ikaw kapiling na lang ng Panginoon. Hindi ba nyo naiisip yun? Kaya kung mahal mo, panalangin mo na siya yung mauna. Para ikaw ang mahirapan at magsakripisyo sa pag-aalaga na imo. That's love. Kaya mo ba ipanalangin yan? Sana mauna ka ha. Pero katotohanan po yan na hindi natin mapapasubalian. Ang rapture, pag hindi ka na-rapture, mamamatay ka sa sanlibutan ito. Pero lahat po yan ay pakinabang. Ang topic po natin ngayon ay Be Strong in the Lord. Ulitin niya po natin, Be strong in the Lord. Ephesians 6 verse 10. Lastly, be strong in the Lord. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. And in the strength of His power. Ang dami-daming pinag-aralan yung identity. Siniris po natin yan. Yung identity, yung behavior na dapat gawin ng mga Ephesians. Lahat ng gagawin, sinabi ni Apostol Pablo. Pero sa katapus-tapusan, sa Tagalog, sabi doon, katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon. Yan yung pinaka-ultimate. Pag sinabing lastly, huling habilin ni Apostol Pablo, aalis na siya sa Epeso dahil mamamatay na siya, pinalitan siya ni Timoteo, tapos si Juan, nagpastor din doon. Pero sabi doon, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tanong, kailangan ho ba natin ang kalakasan buhat sa Panginoon? Amen. Kailangan ho natin yan. Kung si Apostol Pablo ay nagsabi sa mga taga-Epeso na kailangan yung magpakalakas sa Panginoon, lalo na tayo ngayon sa sanlibutan ito, na kailangan nating magpakalakas at humugot ng lakas buhat sa Panginoon. Kaya ang kalakasan kasi buhat sa Panginoon hindi nauubos. Ang power bank, pag nakailang charge lang, na dead battery na yan eh. Hindi mo na mahihit-hitan niya ng
Hindi mo na mahuhugutan yan ng lakas. Yung araw, pag nasanggahan at may bagyo, hindi ka na makapagpatuyo ng damit. Tama, pag may bagyo. Pero yung kalakasang buhat sa Panginoon, hindi po napapatid. Laging yung power na yun available. Laging handang ibigay sa atin at laging niyang ibinibigay po sa atin ang kanyang kalakasan. Kaya ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, magpakalakas kayo sa Panginoon. Kasi ang daming dumadaan sa sanlibutan, baka hindi ho tayo aware, noon na lang pandemic, ay talagang hindi ko na alam kung may bukas pa ang mundo. Lahat na yata nung panahon ng pandemic ay mamamatay na yata ang lahat ng tao. Ito na yata ang katapusan. Naalala ba nyo at na-realize nung panahon ng pandemic, hindi ka na makalabas, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makadura, hindi ka na makatikim pag may katabi, pag bibili ka. Anong buhay meron nung pandemic? Wala tayong church meeting. Mga pastor na lang ang napunta dito para ihayag ang mabuting balita, nagre-record kung saan-saan. Kailangan ng kalakasan para makasurvive ka doon sa pandemic na yon. Pero ang ganda ho ng ginawa ng Panginoon kahit pandemic, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Amen? Pwede ba natin pakakanan? Madami ang ng sanlibutan, may bagyo. Pero yung bagyo, nakalihis pa sa atin. Hindi dahil itinulak natin. Kung tayo natumbok noon, alam niyo kung ilang beses naglandfall yung bagyo? 6. Ibig sabihin, hindi siya tumama sa malaking pulo. Padaplis-daplis lang siya, nasa dagat lang siya tumatabi. Pero ang track ng para sa atin yun, kaya makikita ho natin, hindi ho tayo, kailangan natin ang lakas ng Panginoon pagdating ng mga bagyo, kalamidad, yung conflict sa mundo, hindi mo malaman ang naggegera ang mga bansa sa bansa. Tayo ay may nanggigipit sa atin. Yung pagbaba ng ating ekonomiya, hindi mo maintindihan kung tataas, bababa. Yung presyo ng dolyar. Yung patuloy na pagbaba ng moral values ng tao. Hindi lang ng kabataan, pati ng matatanda, bumababa na rin yung moral. Nagiging gato, mahina. Yung matuwid ay nagiging baluktot at yung baluktot ay nagiging matuwid. Solusyon ay pag-aaral, hindi po Nung naging engineer, nung naging lalong sumama Lalong naging dalubhasa kung papaano mamemeke at gagawa ng kabulastugan. Kailangan mo ba ng kalakasan sa pagharap niyan sa masamang mundong ito? Kailangan mo ba ng katalinuhan at karunungan para mapagtagumpayan mo ito at hindi ka mahawa sa bumababang moral ng mga tao? Na halos lahat katabi mo, kapitbahay mo, yun ang ginagawa. Mababalitaan mo na lamang na, yun pala ang gumawa. Kailangan po natin ang kalakasan. Kailangan nating magpakalakas sa Panginoon. Dagdag pa dyan yung corruption. Hindi lamang naman sa Pilipinas ang corruption. Buong mundo po ay nakararanas ng corruption. Sabi nga lang ng iba, may porsyento. Ang iba, ay dito sa lugar na ito ay 5%. Ay dito sa bansang ito ay 10%. Sa Pilipinas, ilang percent? May pag-asa pa ang Pilipinas. Amen? Hindi ho tayo nawawala sapagkat alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Nagkakaisa po tayo sa pananalangin na maging matuwid at maging makatarungan ang ating bansa. At alam po alam natin na hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para abutin ang mga taong ito. Ang ating kamay maiksi, limitado, pero pag tayo nag-pray, pag tayo sama-samang nanalangin para sa Panginoon, kayang-kayang hipuin ng Diyos ang mga taong ito. Hawak nga niya ang mundo, yung pa kayang tao. Maraming violence, maraming cruelty, maraming injustice, hindi ka makaranas ng katarungan, hindi ka ang mayaman nakukulong, yung hindi, yung mahihirap ay madaling makulong.
Sabi sa 1 Corinthians 16:13, be watchful, mapagmatsyag kayo, maging handa. Sabi doon, stand firm in the faith, act like men, and be strong. Paano ka magiging watchful kung hindi ka strong? Kaya lahat ng mga yan, yung be watchful, stand firm in the faith, and act like men, laging bumubunton yan sa pagiging malakas mo sa Panginoon. Na humuhugot ka ng lakas sa Diyos. Kasi kapag malakas ka, magiging watchful ka. Kung ikaw ay malakas, makatatayo ka sa iyong pananampalataya. Hindi ka maiiwaksi ng mga maling aral. Act like men and be strong. Ano ba ang pagiging malakas na sinasabi ni Apostol Pablo dito? Ito ba yung physical strength na ay kailangan ko magkalakas ng muscle? Kailangan kong hindi yung masama mag-gym, okay yan. Kung may panahon kayong mag-gym kayo, magpalakas ng katawan. Pero sinasabi ho dito ni Apostol Pablo ay hindi lamang yung kanyang katawang physical, kundi yung sabi sa Efeso 1:18-20, sabi dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip. Ano daw hong gagawin ng Diyos sa ating isipan? Liwanagan upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Verse 19, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Okay, doon muna sa verse 19. Sabi doon, meron siyang di masukat na kapangyarihang kaloob sa atin na mga nananalig sa Kanya. Tama ho ba yan? Meron ka na palang kapangyarihang hindi masukat sa loob mo nung ikay nanampalataya. Kaya nasa sa iyo na yung kapangyarihang yon. Sabi doon, naway liwanagan lang ng Diyos ang inyong isipan. Kaya nga po sa October, yung series natin ay patungkol doon sa paniniwala natin. Paniwalaan natin na ikaw ay blank. Pinagpala na ng Diyos. Yun ang nakalagay sa verse 19, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo. At kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal. Laku, may pinaghanda na ang Panginoon eh. Sabi nga noong mga topic, 2 topic, 2 weeks, yung grace is sufficient for us, at saka yung kay pastor na pinasabog ang lahat ng biyaya ng Diyos, yung hyper, kung naaalala ninyo, na hindi mo kayang sapahin kapag naghandog o nag-alay dito. May buffet, pero pakutib-kutib ka lang, kasi hindi mo kayang kuhanin at kainin lahat ng nasa buffet. How much more yung biyaya ng Diyos? Ayun eh, ganun kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Bumawi ang Diyos eh. Gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain dahil ikaw ay mahabang panahon na naabuso ng kaaway. Pero yung anak mo, tunayin mong anak, tapos inabuso ng demonyo, ng mga masasamang espiritu. Anong gagawin mo doon? Ikaw comfort mo? Hindi. Bibigyan mo ng damit o hindi? Bibigyan mo ng tsinelas o hindi? Bibigyan mo ng lahat ng pwedeng makakaayos sa kanya o hindi? Lahat ibibigay mo. Ay, ganun kasagana ang pagmamahal at pagpapalang inilaan ng Diyos para sa Kanyang mga banal. Amen? Ikaw ba'y anak at anak na banal ng Diyos? Tamasahin natin. Tamasahin natin ang Kanyang pagpapala. Verse 20, ang muling bumuhay kay Kristo. Pero yung kapangyarihang yon na kaloob niya sa atin, na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos na kalangitan. Ganun kadakila yung kapangyarihan ibinigay sa atin ng Diyos. Nare-realize ba natin? Kaya pagharap natin sa sanlibutan ito, pag na-acknowledge natin itong katotohanan ito, ay may binigay na palang kapangyarihan ang Diyos sa akin, at yung kapangyarihan yun ay parehas, kasing lakas ng nagbangon kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan
ng Diyos sa kalangitan, siguradong wala ng Kristiyanong lulugo-lugo. Wala ng Kristiyanong magsasabing, ay, hindi ako nakakaranas ng kalakasan buhat sa Panginoon. Parang nangihina ako. Kailangan mo ma-acknowledge lang na ikaw ay pinagkalooban na. Kailangan mo mag-renew ng isipan. Colossians 1 verse 11, you are being strengthened with all power. Paano tayo pinalalakas ng Diyos? With all power, according to His glorious might, so that you might patiently endure everything with joy. Kailangan ba natin yung kalakasan ng Diyos? With all power? Ang ganda sa Tagalog, sabi doon, dinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Paano tayo patatatagin? Sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Upang inyong matiis. Ito ang maganda, na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Meron ba tayong pinagtsatsagaan? Meron ba tayong pinagdadaan ng mga problema? Meron bang mga bagay na magdudulot, posible sa'yo ng kalungkutan? Pag ikaw ay nakatap doon, sabi doon, sa kanyang dakilang kapangyarihan, matitiis mo yan na masaya at may pagtsatsaga. Amen? So, kailangan talaga natin ang kalakasan na buhat sa Panginoon. Ano ba yun, Apostol Pablo? Kalakasan na yan, Efeso 3:16. Idinadalangin kung palakasin niya ang inyong, buhay spiritual, nilinaw na maigi. So, hindi ito mismong physical, kundi ito ay spiritual. Ito ay sa loob mo. Kasi yung katawan naman sumusunod lang sa pasya ng iyong isip. Amen? Pag malakas ang iyong inner man o yung espiritu, susunod na lang ang iyong physical. Dinadalangin kung palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang realidad po, ang lahat ng tao ay nangihina physically. Pero sabi doon, dinadalangin kung palakasin kayo sa inyong buhay spiritual. Pag medyo may edad ka, nahihina ka din talaga. Kaya tama lang po sa Hebreo 13:9 na sinasabi na it is good for our hearts to be strengthened by grace. Kaya tamang-tama yung mensahe ng biyaya ng Diyos na pwedeng magpatatag sa iyong puso, sa iyong inner man. Yung heart po dyan, yung mismong iyong inner man, yung spiritual man mo. Kaya ang nagpapalakas po sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Yan lang po ang grace lang po ang good for the heart, hindi po yung Del Monte. Di ba? Sabi nila, Del Monte daw. Hindi po, madaming asukal yun eh. Hindi ka madadiabetes sa iyong puso o hindi ka tataas ang sugar dito sa grace. Yung ibang allergic dyan, tataas ang kilay. Kaya nga si Pastor, dinirect niya na yung mga allergy sa grace, ay talagang yan po ang katotohanan na hyper ang biyaya ng Diyos. Hindi lamang naman ang hyper sa Panginoon ay ang kanyang biyaya, hyper din ang kanyang love. Lahat na buhat sa Diyos ay hyper. Allergy lang sila sa salitang hyper. Pero lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin ay hyper. Hyper ang kanyang mercy. Pero may kahabagan ka at hindi ka parurusahan. Gagarutihin ka pero sasaluhin siya ang aako. Hyper ba yun? Hyper! Yung pag-ibig na makasalanan ka, inibig ka nung panahon hindi ka naman karapat-dapat. Hindi naman po biyaya ang hyper. Lahat ng ginawa at karakteristik ng Diyos ay hyper. Hindi mo mabibilang, hindi mo malilimatihan, hindi mo pwedeng isipin, hindi mo pwedeng arukin, hindi mo pwedeng sukatin ang lahat ng attributes at karakter ng Panginoon. Lahat yan ay hyper, beyond, immeasurable, unfathomable, inexhaustible. Hindi, mahihirapan ka sa paghinga para maabot at mag-grasp mo yung kanyang biyaya at karakteristik. Sabi doon kaya kailangan talaga natin ito. Kaya doon po sa mga baguhan dito, may seminar po
sa October 5, sama na po kayo, yung mga bago pong dumadalo dito para mapatatag po tayo. Perma na po kayo doon para sama-sama po tayong mag-aaral ng biyayang kaligtasan at biyayang kalakasan ng Panginoon. May pantawid gutom na po yun. May purpose. May purpose na biyaya ng Panginoon. Tingnan po si David. Sabi ni David sa Gawa 13:36, nang maisagawa ni David dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya ay namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno. Napakaganda ng kamatayan nitong si David sapagkat sabi doon, ng kanyang maisakatuparan o maisagawa, yung talagang purpose niya, yung layunin niya. Sabi doon, siya ay namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga kalooban. Pero saan galing yung lakas na ginamit ni David para siya ay makapaglingkod sa kanyang kapanahunan? Sabi pa nga ni David doon sa awit 73 verse 26, my flesh and my heart may fail. Sabi doon, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ina-acknowledge nakita natin sa Gawa 13:36 na si David ay naglingkod sa Panginoon ayon sa kalooban ng Diyos. Ginawa niya yung lahat ng gagawin sa kanyang kapanahunan ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sinasabi niya hindi ako many times palyado. Many times mahina yung aking lakas, yung nanghihina ang aking kalooban, ang aking puso'y, alam nyo, lahat tayo ay nanghihina, tama ho ba? Si Pastor nga, nag-share sa akin, si Pastor James, testimony niya, nahulog siya sa bangko 2 weeks ago. Hindi nyo alam, no? Kasi kami lang nagdadaingan Nahulog siya, buti hindi ulo niya yung bumagsak. Bumagsak nga pero walang dugo, hindi ka dinuguan. hindi ka dumugo kagaya ni Jesus, ang tigas ng sahig. Pero may tumatayo siya, masakit ang kanyang mga tabugi at saka mga Tapos 2 weeks ago, pagka-share niya, nabangga naman ako ng ban. Sinare ko rin sa kanya. At saka kay Pastor. At saka sa iba pa siguro, nabangga naman ako na nakabike ako. Wasak ang bike and then marami akong yung pasa at saka sa paa. Si Pastor nung linggo, magpipreach na hindi dahil exhausted siya. Napansin ninyo? Yes. Titighim-tighim siya, may sipon. Sabi ni David, many times I failed. Kaya kailangan natin ang kalakasan ng Diyos. Kaya kailangan natin ng bawat isa ang lakas na nagbubuhat sa Panginoon. Amen? Pwede ba nating palapakan? At hindi nagdadamot ang Diyos pagdating sa pagbibigay niya ng lakas. Sipin mo, kuruin mo si David. Sabi niya, hindi niya pinagmamapurin ito dahil sa lakas ko. Sino bang pinatay ni David? Pero si Goliath ang pinatay niya. Pwede naman siyang sa kanyang sarili. Hindi ako nanghihina. Ako'y malakas lagi. Mighty warrior nga siya ng Panginoon Ang dami nga niyang pinapatay sa pamamagitan lang ng kanyang lakas. Pero sabi, hindi ang sarili kong lakas, kundi yung strength na nagbubuhat sa aking Panginoon. Kinikilala niya na tunay na ang Diyos ang pinagbubuhatan ng lakas. Beware po tayo. Kahit kabataan ka pa, kahit nasa middle ages ka pa, huwag mong sasabihing malakas ka. Huwag mong sasabihing may gagawin ka bukas, itong gagawin mo. Hindi mo masusubalian ang araw ng bukas. Magre-rely ka pa rin sa kalakasan na nagbubuhat sa Panginoon. Amen? Huwag po tayong magiging boastful na kagaya ng iba na pupunta ako doon, magtatrabaho ako. Di ba? Meron sinabi doon. Kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Kapag inihilera po natin dito, buhat kay Adan hanggang sa dulo, yung mga apostol, lahat ng mga lahat ay lilingon at sinasabi, nagawa ko itong assignment na ito dahil sa lakas na buhat sa Panginoon. Pag pinahilera nyo at tinanong nyo isa-isa, gusto ba nyo tanongin ko si Adan? Hindi, halimbawa, hanggang doon sa dulo, sa dulong pinakamartir na namatay
Saan sila kukuha noong lakas at tibay ng loob habang pinapatay sila nilalagari, pinahihirapan? Saan sila kukuha ng lakas ng loob na haharapin nila ang kamatayan na mayroong katiyakan na sila'y bubuhayin na maguli? Sa isahin natin, tanungin, tuturo na mga yun dahil sa kalakasan na buhat sa Panginoon. Tayo din, kailangan nating paghugutan at humugot ng lakas na nagbubuhat sa Panginoon. Yung isang pinatay nung huli, yung si Charlie Kirk, nabalitaan ba ninyo yon? Nangangaral lang siya patungkol sa against abortion at doon sa paglugso ng moral values. Nangangaral lang siya na dapat yan ay sacred. Dapat ang bata ay buhay na yan basta may hininga. Hindi dapat magsama ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Pero anong ginawa? Di ba pinatay siya? Ganun katindi. Pero pag sinabi niya saan ang gagaling, lagi niya sinasabi, ito'y buhat sa Panginoon. Ginagawa ko ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Lahat po tayo ay may direksyon, may purpose ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kung si Adan hanggang sa huling martir na nakapila ay nagsasabing humihingi ng lakas sa Panginoon, tayo din ay maging aware na ang ating pinagmumulan ng kalakasan ay buhat sa Panginoon. Amen? Huhugot at huhugot tayo ng lakas. Ilang taong ka pa bang mananatili sa mundong ito? Pagpalagay na natin 50, 30, 20. Sabi naman ni Pastor, 70 na ako, 50 pa, di 120 na. Pero ang pinaka-natatanging common po sa atin, lahat tayo ay kumukuha ng lakas sa Panginoon. Kasi yung katabi mo, limitado po ang lakas na pwedeng ibigay sa iyo. Limitado yung comfort na pwedeng ialay sa iyo. Limitado yung pwedeng resources na itulong sa iyo. Pero ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at kalakasan buhat sa Panginoon. Kasi, kapag sinabi mong, in-acknowledge mo na I am strong in the Lord, nare-realize mo sa sarili mo na nandiyan yung presence ng Panginoon. Nandiyan yung presence ng Panginoon, nandiyan yung power niya. Pag sinabi mong I'm strong in the Lord, ina-acknowledge mo na meron siyang provision sa iyo. Nakuha ho natin yon. Pag sinabi mong, Lord, kailangan ko ang kalakasan buhat sa iyo. Hindi lamang naman yung kalakasan ay sa problema eh. Kasama na ho dyan yung kanyang presensya. Pag sinabi mong ikaw ang kalakasan ko, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang provision. Tingnan niyo yung mga Israelites nung inilabas doon sa Egypt. Nakita natin doon yung presence niya. Talagang hindi niya pinabayaan yung mga Israelites na kahit nasa disyerto, patuloy na yung presensya ng Panginoon ay pinaranas niya. Patuloy na yung kapangyarihan niya ay naruroon habang sila ay naglalakad doon sa disyerto. At pangatlo, yung kanilang provision. Pero may 40 taon na lumalakad ka, hindi ka naman nagtatanim. Wala kang tsansa na makapagtanim kasi mobile kayo. 40 years na pinrovide ng Panginoon ang pangangailangan ng Israelita. Ganun kadami yun during that time. Pagpalagay na natin, hindi ko na masyado, pero marami yun, million din. Pero may pinrovide ng Panginoon yung lahat ng pangangailangan. Kasi kasama sa kalakasan na buhat sa Panginoon ng kanyang presensya, ang kanyang kalakasan at ang kanyang provision. Kaya kailangan talaga natin ang kalakasan ng Diyos. Nung si Jesus po ay nabuhay dito, nakita natin yung presence ni God. Pinakita niya yung kanyang power, pagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Nung nabuhay siya dito sa sanlibutan, nakita din natin yung provision, the same na ginawa doon sa mga Israelita na pinakain yung maraming tao. Si Jesus nagpakain din buhat sa maliliit na bagay. Yung provision hindi nawawala. And after the cross, nung panahon ng persecution, nung maraming mga tao na pinagpapatay dahil kay Kristo, nung panahon ng mga martir, ng panahon ni na lahat ng mga 12 tinuligsa, pinatay sa iba't ibang kapamarangan, pinakita pa rin yung presence,
yung kanyang power, at saka yung provision. The same sa ating kapanahunan, nararanasan din natin yan. Tama ho ba? Tama ho ba ako na nararanasan natin ang presensya ng Panginoon? Nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos at nararanasan natin ang provision ng Panginoon sa atin. Kaya sabihin niya po natin, ang kalakasan ko ay nagmumula sa Diyos. Deklara mo ng malakas, ang kalakasan ko ay nagmumula sa Diyos. Ito ho ang maganda, may pangako ng kalakasan ang Diyos. May pangako siya ng kalakasan. Sabi sa awit 28 verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Kaya naman sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Ang ganda ho niyan. Yan na naman, si David naman ang sumulat niyan. Sabi ni David, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Pagdating sa lakas at kalasag, maraming panahon nga na siya'y nanghina, maraming panahon na siya'y inusig. Pero sabi doon, siya ang lakas ko at kalasag. Kalasag, shield, panangga sa lahat ng mapaminsalang gawa ng kaaway. Kaya naman sabi niya, tiwala ko ay sa Kanya ko lamang ilalagak. Ito maganda. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Tinutulungan ba tayo ng Panginoon? Pinasasaya. So masaya tayo ngayon. Amen. Kasi yan ang kanyang layunin. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Hindi dahil absent yung mga problema at mga pagsubok, kundi pagkatapos noon ay may pagtatagumpay na ginagawa siya sa akin. At kaya naman, magpi-praise and worship ako. Aagahan ko sa next Sunday. Kasi sabi doon, sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Pagtapos na, hindi mo na siya napasalamatan. Baka naman umaawit kayo habang papunta rito. Okay lang yun. No condemnation. Pero mas maganda, nag-aawitan tayo ng sabay-sabay. Mas malakas palakbak, mas masaya. Mas nakikita namin kayong umiindak, mas ayos. Amen? Yun po kasi nagbibigay siya ng kalasag at lakas. At tinutulungan tayo at pinasasaya na maharap natin ang lahat ng uri ng problema at kabigatan sa buhay. Hindi po mawawala ang problema at kabigatan Yung mawalan ka ng mahal sa buhay, kabigatan na po yun. Mahabang panahon na ihahanda ng puso mo na matanggap mo yung realidad na yun. Kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon. Yung sakit na nararamdaman mo, talagang masakit, parang hinihiwa ng blade, kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon. Yung emosyon natin na nasaktan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin na-let down o na iibigay sa Panginoon, kailangan mo ng kalakasan ng Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan buhat sa Panginoon. Kaya nga si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Na-acknowledge ni David na ang tanging si Yahweh lamang ang aking kalakasan. Pwede siyang magmapuri kasi marami siyang accomplishment Si David, pwede siyang magmapuri sa kanyang sarili. Pero lagi at lagi niyang ina-acknowledge na ang kanyang kalakasan ay si Yahweh o ang ating Diyos. Isaiah 41 verse 10, sabi ng Diyos, ako'y sasayo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Anong gagawin ng Diyos? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Maganda bang pangako yan habang lumalakad tayo sa sanlibutan ito'y palalakasin tayo at tutulungan ng ating Diyos? Mahirap po Mahirap lumakad sa sanlibutan. Pag sinabi mong madali, mahirap talaga. Mahirap po. Ang mamuhay na may katwiran sa gitna ng liko at madilim na sanlibutan ito. Pero sabi doon, palalakasin kita at tutulungan. Ito pa maganda, iingatan at ililigtas. Kung kami nakaranas ng pag-iingat, ilang beses na po akong marami ng pagkakataon na halos ay kunin na ni Lord. Minsan ay sira pa yung may kwento ko lang.
Yung Mount Banoy, sira pa yung kalsada doon. Dumagustos ako ng nakabike uli doon. Bangin, and then yung malalaking bato. Sumemplang ako. Ewan ko, nakita niyo yung may video ako noon. Nabidyohan pa nga eh. Panahon ng pandemic. Alam niyo, sira yung damit ko dito, wasak. Pero walang sugat yung aking braso, walang bali. Yung aking helmet ay tanggal yung mga ano, pero hindi naman ako naluko. Hindi naman ako nakakalimot. Nasa asawa ko. Tanong niyo pa. Pero yung biyaya ng Diyos na sabi doon, palalakasin kita at tutulungan, talagang kuhang-kuha ko yun eh. Yung pag-iingat, yung kanyang pagliligtas na ginagawa. Pastor James, kayo ba nakakaranas din ng pag-iingat? Amen. Ganun po ang ating Diyos, ganun po siya nagbibigay sa atin ng protection. Pwede mo natin palakpakan nun. Kasi sabi niya ako'y sasayaw. Sino ka man, ako'y sasayaw. Iyo ka ba? Sasayaw siya. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mangamba. Sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan. Bakit tayo pinalalakas ng Diyos? Parehas ng mga taga-Epeso. Maraming sinusuong. Maraming ang kanilang kaluluwa ay maraming mga buwitre na sinisira ang kanilang pananampalataya. Hindi lamang yun. Pati ang kanilang property during that time ay kinukuha. Pinapatay. Kailangan nating magpakalakas sa Panginoon. Kailangan natin yan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Tama ho ba? Kailangan natin yan para makapaglingkod sa Diyos. Alam niyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi naman talaga madali. Pero kailangan natin ang kalakasan ng Diyos para magawa natin. Lahat po tayo may kalakasang hinihingi sa ating Panginoon. Yung i-resist mo yung temptation, madali bang umiwas sa tukso? Kung wala kang kalakasan buhat sa Panginoon, hindi mo kayang umiwas sa tukso. Sabi nga, basta may apoy, may usok. Alam na yun ang mga matatanda. Kaya sa Congress at sa mga Senado, basta may apoy, may usok. Hindi mo na kailangan ipagtanggol kung sino yung mga taong yan. Kasi hindi naman napatak ang bunga ng malayo sa puno. Panalangin mo ang bayan. Huwag ka na magtanggol. Ba't tatanggol mo pa? Alam mo yung katwiran ng Diyos ang mahayag. Tayo magpapatuloy. Kailangan natin. Sabi nga ang bahaghari, hindi mo alam kung saan sisikat. Pero yung baha, alam mo kung saan dadaan. Pero bakit hindi nila ma-solusyonan? Paano solusyonan? Multo. Nung una, sa DCRH ko lang naririnig ang multo at saka sa Magandang Gabi Bayan ni Noli Di Castro, doon ako natatakot. Kasi may multo daw doon. Ngayon ang multo nasa mga nasa mga tulay na. Di ba? Pagdating mo sa mga ganyang bagay, yung mga persecutions sa mga Kristiyano, nakakaranas tayo ng persecution, tama ho ba? Pinapangaral mo si Kristo at tinapos niyang gawa, ipe-persecute ka. Ia-unfriend ka. Hindi ka ilalike, hindi ka nababatiin sa birthday mo. Samantalang noong kayo magkanugnugan pa at magkaibigan pa, kahit ikaw anong ginagawa, nilalike ang post mo. It sounds persecution to me. Kasi pinasasakit mo kalooban ko. Tama ba yun? Kaibigan tayo di ba? Pinangangaral mo yung purong balita na tayo, na ang krus, na ang dugo ni Kristo binayaran na lahat ng kasalanan, ay tumataas ang kilay. Humahalong baba, iniisip kung paano mangyayaring yung bukas ay pinatawad na rin ng Panginoon. Hindi naman niya naisip na yung ginawa ni Jesus ay 2,000 years ago nang madeklara siya ng kapatawaran sa kasalanan. Marami ho yan. Dadaan tayo dyan. Lalo tayo nag-aaral ng grace, ipagtatanggol mo ang mabuting balita ni Kristo, na tayo pinagpala na, tayo hindi na masusumpa. Anong gagaling naman ninyo? Abay, super pure na kayo. Hindi na kayo hindi na kayo pwedeng tabla ng
anong tawag doon? Dawis? Sa labi, yung sasabihin ng batang hindi na kayo tatalba ng kulam. Hindi na kayo mababarang. Hindi na kayo tatalba. Talagang hindi na po. Magagawa po natin ang lahat ng bagay yan dahil pinalakas tayo ng ating Panginoon. Dadaanan natin, pero magagawa natin ang nais ng Diyos sa ating kapanahonan. Kagaya ni David, nagawa niya yung kalooban niya sa kapanahonan niya, magagawa din natin ang ating gagawin na inihanda ng Diyos para sa atin nagampanan dito sa ating kapanahonan. Amen? Kaya may purpose po tayo. Kaya ano ang ating response sa ginagawang pagpapalakas sa atin ng Diyos? Di lagi patuloy kang magtiwala sa Diyos. Trust in God. Buong pagtitiwala sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. I-realize mo na yung ultimate victory and strength come from God and not your own abilities. Hindi mo diskarte yan. Kaya ka malakas hindi mo diskarte yan. Hindi ka nakasandal sa iyong sariling lakas. Hindi ka nakasandal sa iyong diskarte. Hindi ka nakasandal sa mga pamamaraan mo. Ang lahat pong yan ay buhat sa lakas na nagbubuhat sa Panginoon. Amen? Matagumpay ka ba ngayon sa iyong larangan na dinadaanan? Matalino ka ba ngayon? Lahat po yan ay nagbubuhat sa Diyos. Amen? Kaya buong pagtitiwala lamang na ginagawa natin sa ating Diyos. Hindi madali. Lagi ko sinasabi, hindi madali ang pagdaan sa sanlibutan ito. Mahirap ang sitwasyon ng buhay, pero bibigyan tayo ng Diyos ng spiritual and mental strength to overcome challenges. Hindi naman inaalis ng Diyos ang problema. Tama ho ba? Baka nga ngayon may problema ka Hindi inaalis ang mga obstacles at saka mga problema. Pero bukas, sa makalawa, makikita mo lang, nalampasan mo na yung problema ngayon. Saan ang galing yon? Sa biyaya at kalakasan ng ating Diyos. Hindi nawala ang problema. Hindi nawala ang suliranin. Pero bakit nandun na sa likod ko? Nalampasan ko na. Dahil po yun sa biyaya ng Diyos. Kaya, lagi po nating tatandaan, sa Roma 8:28 at saka 31, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Para saan? Para sa ikabubuti mo. Sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layon. Ito ang ihaharap mo ngayon, kapatid. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin o sa akin, sino pa ang makakalaban sa atin? Panghawakan po natin ang realidad na yan, na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti mo, kaya masasabi mong kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Philippians 4:13, last verse, I am able to do all things through Him who strengthens me. Ang ganda naman ng sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng ito'y magagawa ko at malalampasan ko. Dahil sa Kanya, dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ano pong ating takeaway? Being strong in the Lord provides empowerment, kalakasan to overcome life's challenges. Ang pangalawa, merong joy and peace para tayo'y makapamuhay victoriously sa mundong ito. Amen, pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Lord, salamat po sa kalakasan. Lagi mong binibigay sa akin, available. Every time nakakailanganin ko, nakatago lang ito sa puso ko, Panginoon. Kaya ina-acknowledge ko na ang ibinigay mong kalakasan ay buhat sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kaming iglesia dito sa Langilan, Panginoon, sapagkat bawat isa ay tumanggap ng kaparehas na kalakasan di masukat buhat sa iyo, Panginoon. I-realize lang namin kung ganito ka kalakas, kahalaga sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sama-sama kaming nagre-rely, nananampalataya, nagtitiwala, naglalagak ng buong tiwala na kayo po talaga ang pinagmumulan ng aming lakas. Kung sino man ang narito sa aming kalagitnaan na nabibigatan, nangangailangan ng kalakasan mo, Panginoon, Lord, katagpuin niyo po. Hipuin niyo po, kausapin niyo po ang puso ng bawat isa na nabibigatan ngayon
Na alam po namin, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay ng lakas. Anumang problema ito, bibigyan mo po ang aming kapatid na ito na malampasan, ma-overcome, Panginoon, mapagtagumpayan ang lahat ng obstacle na nasa kanyang harapan, Panginoon. Ito may sakit, karamdaman, problema sa pera, anything na pwedeng aming pagdaanan na napakahirap sa aming paningin pero sa inyo'y napakadali, Panginoon. Lord, hayaan niyo po nakatagpuin ang kapatid na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmiministeryo, Panginoon, sa mga pusong iyong pinalalakas. Kagaya ni David, Panginoon, God is the strength of my heart. Patuloy din namin itinatanghal at sinasabi na kayo po ang aming kalakasan. At sa aming mga bisita o sino mang hindi pa nakakarinig o tumatanggap ng mabuting balita ni Kristo na siya nagbayad sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan, inayayahan kita sa isang panalangin ng pag-recognize, pagtanggap sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, napakaraming kasalanan, malaki at maliit. Pero kayo ay namatay sa krus, nagtigis ng dugo para bayaran ang lahat kong mga kasalanan. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat kalinsabay ng pagbabayad mo ay nag-o-offer din kayo, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kabayaran ng kasalanan. Salamat po sa paglilinis niyo po sa aking karumihan. Kaya tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. At nagpapasalamat naman ako ngayon sapagkat ako'y binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat din sa katwiran at kabanalan na binibigay mo ng walang bayad upang ako'y makapamuhay ng may katwiran sa sanlibutan ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y dadako sa ating komunyon. Grace